minsan nakikita niyo ako nakangiti at masaya. And namimiss ko yung ganong version ko at gusto kong ibalik yun. I would like to end this video with hope and with a prayer. Thank you, Lord, for giving me another chance. And I'm very sorry I was weak at that point. But thank you for giving me strength. Comedian at actress na si Tuesday Vargas matapang na isiniwalat sa publiko ang kanyang mga laban at mga hirap na pinagdadaanan sa buhay sa likod ng kanyang mga ngiti. Mula sa official TikTok account ng comedian na si Tuesday Vargas ay nagbahagi ito kamakailan lamang ng isang video kung saan ay matapang niyang inamin na ilang beses na umano niyang tinangkang wakasan ang kanyang buhay. Sa naturang video ay mapapanood na hindi nga nito napigilan ang umiyak at maging emosyonal habang nagkukwento ng kanyang mga hirap na pinagdadaanan. Ibinahagi din ito na nagkaroon pa ng pagkakataon na nakaramdam siya na talagang ayaw na umano niya at sinubukan niya ng mawala sa mundo, ngunit labis nga talaga na napakabait ng ating Panginoon dahil hindi nito hinayaan na gawin niya ang bagay na yun. Nagpapasalamat din siya dahil kahit na nakakaranas siya ng struggle sa kanyang mental health ay pinapanatili siyang matatag ng Diyos. Nagpaalala at nakiusap din si Tuesday Vargas sa mga nanunood na palagi nating kakamustahin ang ating mga kaibigan dahil hindi lahat umano ng nakangiti ay masaya. Narito ating panuurin ang buong video. I was saying goodbye to the earth. Sabi ko, ang ganda-ganda ng mundo. Ang dami-daming mga bagay na ika-count mo as blessings, pero bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Bakit parang hindi ako present for this? For the beautiful sunset, for this beautiful location. It was my first time in Hawaii and it has long been my dream to go to this place. Pero wala siyang naidudulot na happiness sa akin at that moment. Pagbalik ko ng hotel, nagsulat ako ng several letters. I wrote a letter to my parents. I wrote a letter to my brother, my son. I wrote a letter to my friends. In general na lang kasi ang dami nila na baka magtaka kung ano mangyayari. At pinili ko na malayo ako para hindi na nila intindihin pati yung paglibing sa akin, ano mangyayari. I made detailed arrangements on how to do it. Hindi ko naman din gustong maging pabigat even if after I end it all and I'm gone. Ayokong magdulot pa ng sakit ng ulo sa lahat. Gusto ko maging madali na lang para sa kanila yung pagkawala ko. Nung nandun ako sa edge ng balcony, tinitignan ko pa talaga sa baba kung saan ako babagsak. Kung may tatamaan ba akong ibang tao, may madadamay pa ako. I was at the back end of the building. I really chose that I was on a high floor sa likod ng building para talagang wala akong maperwisyo. Medyo may ganun pa akong conscious effort na wag akong makaabala kasi I just wanna go quietly without telling anybody, without being a burden, as I said. Naalala ko, huminga ako ng malalim. Naalala ko, nagsasorry ako. Una-una sa anak ko. Kasi maiiwan siya. Naalala ko, nagsasorry ako sa nanay ko. Kasi alam ko, iiyak siya pag nalaman niya na nangyari to. At baka sisihin niya yung sarili niya. Sinabi ko sa letter ko na this is nobody's fault. This is on me. And I love you, all of you. Please think of me in the most treasured memory that you have of me. And remember me smiling, making people laugh. That's how I want to be remembered. And just as I was about to do it, paggabi na nito, no, ewan ko, biglang bumukas yung langit, tas merong huling ray of sunshine na dumapo sa mukha ko, tas tumingin ako sa langit. Lord, ano to? Sabi ko, kinakausap mo ba ako? Tas parang ang init, may nag-gush na warmth sa akin. Tas naiyak na lang ako. Hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko, pero parang may yakap. Parang merong mainit na yakap. It was at that point that I know God was with me. God was saying to me,
Anak ko, kailangan ka pa ng mundo. Meron ka pang gagawin. Hindi pa tapos yung kwento mo. So I stepped away from the balcony. I closed the sliding door and I sat on my bed and I cried my eyes out. I ripped up all the letters. Ilagay ko siya sa isang parang lalagyan na bakal, tapos sinunog ko siya. At sabi ko sa sarili ko, siguro tama itong nararamdaman ko. Pag uwi ko sa Pilipinas, mag-iisip ako mabuti kung anong pwede kong gawin sa platform ko, sa boses ko. Kasi I'm sure hindi ako nag-iisa sa pakiramdam na to, na maraming nakakaranas ng ganitong feelings araw-araw. It was at that moment that I decided na I could be of use, that the Lord has given me a mission, a purpose in life. At yun ay siguro ayoko maging hero or tawagin niyo ako na kahit ano. Ipakita yung vulnerability sa mga tao na yes, these things do happen. And people who make you happy, make you smile, are sometimes the most broken ones. Gusto ko sabihin na hindi laging ganito. Minsan nakikita niyo ako nakangiti at masaya. And namimiss ko yung ganong version ko at gusto kong ibalik yun. I would like to end this video with hope and with a prayer. Thank you, Lord, for giving me another chance. And I'm very sorry I was weak at that point. But thank you for giving me strength. Thank you for letting me stay. And to those of you who are feeling this way, this is one thing I have to say to you. We still need you. Stay. Don't go. Okay? Kaya natin to. Yun lang. Hi guys. I don't know who needs this right now, but I think the world needs a little bit more love. A lot of people are suffering. A lot of people are going through trials. A lot of people are battling several things all at the same time, all at once. And it seems like there is no hope left and people are just passing you by and nobody's lending you a hand. Just know that when you stumble upon this video, that the person making this video is not 100% okay, just like you. And I don't think anybody is 100% okay these days. But what I can do as an entertainer and as a performer is to share the gifts that God has given me to somehow alleviate a little bit of the suffering of this world. And even if I'm not really a singer, every time I listen to this song, every time I perform it, it lifts me up and it gives me renewed hope, renewed joy that not every day is like this. It may be a bad day, it may be a bad week, a bad month, a bad season, but it's not a bad life. And know that with prayer and with resilience, there is a lot in store, a lot of good things in store for us. So I hope this brings a smile to your face today, and somehow you will understand that life isn't always a bed of roses and it's not always sunny and bright. Sometimes when we feel like it's a cliche, when we feel like we're buried, we're actually being planted. So I hope you like it. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Tuesday Vargas at simula ngayon, lagi na po akong nandito. Gumising ka na kasi may bagong araw. May bago kang simula, may bago kang pagkakataon para baguhin ang libro or ang obra mo ng buhay. The illusion is, sabi nga nila, is that change takes time. You do not need more time. You just need a shift in being. Kailangan mong mag-act ngayon na. Kailangan mong may gawin para sa sarili mo. Ano bang iniintay mo na merong magic na mangyayari, na merong sasagip sa'yo? Walang ibang sasagip sa'yo kundi ang sarili mo. Kaya tama na yung pagmumukmuk mo dyan. Alam ko mahirap kasi lahat to bago sa'yo. Hindi mo pa to nagagawa kahit kailan eh. Hindi mo pa nasusubukang tumayo para sa sarili mo. Hindi mo pa natatry na ibahin yung perspective mo sa buhay. First time. Kaya huwag kang matakot kung magkakamali ka. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa kapag hindi mo nagagawa ng tama yung expectations mo sa sarili mo.
Stop being so hard on yourself. Stop putting yourself in that precipice of expectation na sinasabi mo na dapat ganito, dapat ganyan. Walang ganun. Walang perpektong journey at walang journey na iisa na para at bagay sa lahat ng tao. Alam mo, sabi ni Audrey Hepburn, to plant a garden is to believe in tomorrow. So, laging may bukas na darating, maniwala ka. Laging merong pag-asa, laging merong pag-ikot ang kwento. Hindi ka napapako sa isang lugar. Hindi ka naman puno eh. Pwede kang gumalaw. Hindi ka naka-anchor sa lupa. Yan ang kagandahan ng pagiging tao. At alam mo sa buhay na to, ang dami-daming oportunidad, napakaraming pwedeng gawin. Nasa sa atin na lang kung paano natin gagamitin yung bawat araw natin. Kaya tumayo ka na. Binuhay ka, ginising ka ng Diyos ngayong araw na to para magkaroon ka pa ng isang pagkakataon na kagaya ng sinabi ko na baguhin ang kwento mo. Okay? Tayo na. Kain ka na almusal, uminom ka ng kape, yakapin mo yung mga mahal mo sa buhay at magpasalamat ka na, Lord, thank you, isa pa ulit na araw. Salamat. At sabi nga ng kaibigan kong napakabuti, kaya mo today. As always, I love you and I'm proud of you.